David playing it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chairs, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she droned the hallelujah, 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 Bumalik na. Amen. Thank you po sa napakagandang awitin. And amen po dahil muli po tayong nagkakasama mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Happy midweek po sa inyong lahat. And good morning po and good afternoon and good evening saan man po tayo naroon sa ating kinaroroonan. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat and praise the Lord sa buhay at kalakasan na patuloy nating natatamasa sa araw na ito upang tayo ay patuloy na magpuri, mag-aral at magpalakasan ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. And thank you po mga kapatid sa inyo, sa bawat isa sa inyong lahat. Bagamat kayo po ay may kanya-kanyang trabaho at mga busy, pero kayo po ay naglalaan upang tayo ay patuloy na magsama-sama, upang patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya maraming pong salamat sa inyo mga kapatid. And thank you Brother Rick. Andito ka na po. Ikaw po ang opening prayer. Maraming pong salamat Brother Rick. And bago ko po banggitin ang ating programa ngayong umaga, nais ko lang po munang bumate mga kapatid. Unahin ko po ang ating admin mula po sa Japan. Good afternoon, Sister Joy Kitahara. And Daddy Hiro Kitahara. Kung nandyan si Daddy Hiro, good afternoon. Konnichiwa. And ang ating speakers, Brother Ray sa Pilipinas, good afternoon. And sa Amerika, si Auntie Emmy, good evening po. And si Brother Ricardo Lustre Jr., good afternoon. And good evening naman po dyan sa Amerika kay Sister Ampi and kay Sister Irene. Ayan, good evening po sa inyo. And mula po sa Cebu, si Nanay Lote and si Ate Lorna. Ayan, good afternoon po. And si Sister Geraldine and ang kanyang kaibigan na si Sister Maricel. Mula naman po dyan sa Hong Kong. Good afternoon po sa inyong dalawa. And si Sister Lilet Sampay mula naman po sa Kuwait. Good morning po. And si Brother Lorenzo. Good morning din po dyan sa Middle East. And si Sister MC Maricel Tibor and ang kanyang guwapong asawa na si Brother Oliver. Ayan. Good morning po dyan sa inyo sa Middle East. And si Sister MK. Good morning po ba dyan? Sister MK and si Sister Princess. Good morning din kay Sister Princess and Brother Sherwin. Good morning po dyan sa Middle East. And si Sister Aida. Palagay ko sa Pasig po, Sister Aida. Good afternoon. And Sister Princess, nabanggit ko na po, no? Good morning, Sister Princess. Okay, nabanggit ko na po lahat. Si Sister MJ, salamatin. Ayan, good afternoon, Sister MJ, salamatin. Thank you. And Hello. Sister Hilda.
Sister Hilda, ito na, ayan. Sister Hilda, good morning. Sister Hilda, dyan sa Middle East. Okay, nabanggit ko. Ay, Sister Weng. Sister Weng, good morning. Sunod-sunod yung pumapasok. Good Ayan. morning. Good Basta morning. lahat. Good morning po, Sister Weng. Ayan. Okay na po. And tayo po ay mag-umpisa na mga kapatid. Ang atin pong programa sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula po kay Brother Rick Lustre. And ang atin pong music offering po ay manggagaling po sa Amerika kay Sister Ampi. And ang atin pong napakasipag na speaker, walang iba, si Brother Ray Bida. And tayo po ay may picture taking and question and answer and sharing. And ang atin pong mga prayer request, chat na lang po dyan sa chat box para mabasa ni Brother Ray and maisama po sa closing prayer. Ayan po mga kapatid, tayo po ay mag-umpisa na po. Bibigay ko na po Brother Rick Lustre ang panahon para po sa opening prayer. Brother Rick? Nakamute ka, Brother Rick. Ay, nakamute po, Brother Rick. Okay Narinig po. niyo ako? Opo, ayan po, malinaw po. Sige, okay. Tayo po ay pumikit na ating mga mata sa banal na panalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa muli kami po ay nasa inyong harapan upang kami patuloy na maglingkod sa inyong banal na pangalan at ganoon rin po sa mga tao sapagkat Panginoon, napakalaga po sa amin. Hindi lang po sa mga nakikinig, pati sa amin, ang iyong mabuting pabalita. Sapagkat habang kami nag-aaral, kami din naman po, Panginoon, ay natututo at lalo pong nagtutumibay ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Ama, maraming salamat po sa mapagod ito. Kayo ang siyang aming itinataas at pinupurit niluluwalhati. Kayo po ang aming sinasamba sa katotohanan at espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy namin naranasan na kalayaan sa paghahayag ng mabuting pabalita. Maraming salamat, Panginoon, na kami yung ginagamit sa mga bagay na ito. Panginoon Diyos, hiningi po namin ang kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang at sa aming pong gagawing paghahayag ng mabuting pabalita sa panguna ni Brother Ray. Samahan niyo po kami, O Diyos. Kayo nawa ang maitaas at maluwalhati at hayaan niyo po ang banal na espiritu ang kumilos sa bawat puso't isipan namin at kami niyong patawarin sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat nito hinihiling ko po, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. 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 Amen po. Maraming pong salamat, Brother Rick, sa ating opening prayer. And tayo po ay makakarinig ng special song mula po kay Sister Ampi Garcia. Someday the silver colt will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall, I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace.
grace. Someday when fades the golden sun beneath the rose-tinted west, my blessed Lord will say, "Well done," and I shall enter into rest, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace. Someday till then I'll watch and wait, my lamp will trim and burning bright, that when my Savior opens the gate, my soul to Him may take its flight, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face, and tell the story saved by grace. Amen. Amen po, Sister Ampi, sa napakagandang awit at napakagandang boses at napakagandang mensahe. Ayan, praise the Lord. Maraming pong salamat, Sister Ampi. And ngayon po, ang atin pong pinaka-aantay. Napakaganda ng ating topic ngayon. Kaya bibigay ko na po, Brother Ray, ang oras sa inyo, Brother Ray. Maraming salamat, Sister Langging, at gayon din si Brother Rick na kasama natin ngayon. Thank you sa prayer at gayon din sa napakagandang special number na binigay ni Sister Ampi. Binabati ko po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. Ito'y magiging series, itong ikalawang bahagi po ng ating fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Ito po title na Divinity o yung Kadyusan. Ano ba ang ating paniniwala riyan? Ano ba ang stand ng Seventh-day Adventist tungkol sa tatlong persona na tinatawag nating Trinity? Napakahalaga po ito na mapag-usapan po natin at mapag-aralan po natin sapagkat mga kapatid, ito po ay isa sa malaking mga usapin ngayon ng iba't ibang relihiyon. Alam naman ho natin na ang iba't ibang relihiyon, di pare-pareho po ang dala nilang aral. Meron pong naniniwala na ang Diyos lamang ay ang Ama. At meron pong naniniwala na ang Diyos ay dalawa lang. Yan ang Ama at ang Anak. Ang tawag po yan ay Trinity. At may tinatawag naman tayong oneness. Sa isang katawan ay nahati. Ang Ama ay siya na rin ang Anak na si Kristo na nagkatawang tao at siya pa rin ang Espiritu Santo. Pero ang stand natin, tayo po'y naniniwala sa tinatawag nating tatlong persona sang-ayon sa pinatutunayan ng banal na kasulatan. At dito nakatindig ang pundasyon ng pananampalataya at paniniwalang Seventh-day Adventist regarding sa pagpinag-usapan natin ang kadyusan. Pakinggan muna natin. Ang stand natin ay kung ano yung sinasabi po ng Biblia. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ay ganito. Dito po sa isang talata po ng mga taga-Roma na madalas nating basahin, sa Kapitulo 15 na ang bersikulo po ay 4, ay ganito po ang ating kababasahan. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, sapagkat ang anumang mga bagay, tingnan ninyo, anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Sa makatuwid mga kapatid, yung nilalamang mga bagay na isinulat na nakatala na ngayon sa Biblia, na nasulat pa ng unang panahon, ay ito'y isa ikatututo natin. Ibig sabihin, sa ikaaalam natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So nandito nakatayo ang foundation ng Seventh-day Adventist
sa mga kasulatang pinatutunayan po sa atin. Ngayon, ang isa sa pinaniniwalaan po ng Seventh-day Adventist na nakatala sa 28 Fundamental Belief, number 2, ay ang tinatawag sa kadyusan. At ang kadyusan na ating pinaniniwalaan o yung God o yung Panginoon o Diyos na tinatawag natin sa Tagalog, na tinawag sa Hebrew na Elohim, ito po ay binubuo ng 3 persona. Yan po ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. At ito po'y pinakilala na ng ating Panginoon na talagang meron 3 magkakasama. Simula pa ng unang paglalang pa lamang, silang 3 ay umiiral na. Pakinggan po natin kung paano pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo biblically na talagang meron 3 umiiral na magkakasama. Yan ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Dito po sa Kapitulo 28, versikulo 19, sa aklat po ng Matthew, ay ganito ang kababasahan natin. Introduction ito ng Panginoon, ha? Ito'y pagpapakilala niya. Ang sabi ganito, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Ayan. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, worldwide, lahat ng tao ay gawing alagad. Pag sinabing alagad, tagasunod ni Kristo. Dito na uwi yung the word Christianity. Na sila'y inyong bautismuhan, ayan, sa pangalan ng Ama at ng Anak, 2 na, at ng Espiritu Santo. Now take note, minapansin po ba kayo? Hindi sinabi ni Kristo, bautismuhan niyo sila sa mga pangalan. Hindi plural, kundi singular name. Isang pangalan lang. Saan daw tayo babautismuhan? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tignan po natin. Yung tao na sumampalataya, na naaralan, bago siya mabautismuhan, ay kinakailangang gawin muna siyang alagad. Kaya nagiging alagad ng isang tao kapag siya'y naturuan ng mga aral. Handa na siyang sumunod, kaya alagad. At sa kanyang pagiging alagad ngayon at handang tumanggap ng bautismo, ang isang doktrina na tatanggapin niya ay kinakailangan tanggapin niya muna ang pagkilala niya sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Bakit? Kasi diyang kadadalhin babautismuhan. Sa 3 personang yan, diyang ka babautismuhan. Kaya kinakailangan tayong mga Seventh-day Adventist, tatanggapin natin silang 3. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa makatuwid, matibay ang stand ng Seventh-day Adventist na talagang 3 umiiral. At ang 3 ito ay distinct person. Ibig sabihin, magkakahiwalay na persona. Magkakaibang persona. Iba ang pagkapersona ng Ama, iba rin ang pagkapersona ng Anak, iba rin ang pagkapersona ng Espiritu Santo. Pakinggan natin. Ano halimbawa na talagang merong 3 umiiral na magkaibang persona? Mamaya paliliwanag ko meaning ng persona. Tignan natin nang si Jesus Christ ay bautismuhan ni John the Baptist. Tignan natin. Dito po sa 3:16 ng Matthew. Tignan natin. Ayan, ito na. At nang mabautismuhan si Jesus, now take note, first person, Jesus Christ, binautismuhan, the first person. Pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita ni Juan Bautista, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa, saan galing? Galing sa langit, bumababa tulad sa isang kalapate at lumabag sa kanya, kay Jesus. Sa makatuwid, the first person is Jesus Christ,
ng say bautismuhan. The second subject or the second person is the Spirit of God coming down from heaven. Katulad ng isang dove o katulad ng isang kalapate, yung kanyang pagbaba. Huwag niyong pagkamalan na ang Espiritu ng Diyos ay kalapate. Hindi ho. Yung anyo niya, maputi. Yun ang interpretation ni John. Kasi ang kalapate, maputi nga naman. Na bumababang gaya ng kalapate at lumabag kay Jesus. Edi two persons na ang pinakikilala. Merong third person. After na bumaba ang Espiritu ng Diyos sa ating Panginoon, merong nagsalitang pangatlo. The third person. Tignan natin. At narito ang isang tinig na mula sa langit. O ayan, may naiwan pa pala sa langit. Isa pang tinig na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. O edi, may second person na naman, na siya kong lubos na kinalulugdan. So how many persons? Tatlo. Jesus Christ, under the baptism, and after the baptism of Jesus Christ, another person coming down from heaven, and that is the Spirit of God. Pagbaba ng, medyo maingay, pagbaba ng Holy Spirit, merong nagsalita from heaven, and that is the Father. So tatlo silang magkakasama. So maliwanag na talagang merong tatlo. Ito po ipaliliwanag ko sa inyo mga kapatid. Wala naman tayong mababasa letra por letra na the word na Trinity. Yes. Wala po tayong mababasa. Yung terminong ginagamit nating the word Trinity, literally wala po sa Bible yung word na yon, ano? Yung word na Trinity, yan po ay ginagamit sa theological terminology. Pag sinabing theology, ito'y pag-aaral tungkol sa Diyos. At pagka pinag-aralan nyo ang tungkol sa Diyos, ginagamit ng mga theologian yung the word Trinity. Alright, saan nanggaling ang word na Trinity? Ito na. The word Trinity, ito ay terminology na ginamit ni Tertullian. Si Tertullian ay isang early Christian na lumitaw pagkatapos ng mga apostles. Pagkatapos mamatay nila Apostol Pablo, sumunod sila Tertullian. But actually, kilala nila Pablo si Tertullian. Sila yung mga theologian. Sila yung mga scholar, mga theologian ito. Si Tertullian ay isang Latino. Si Tertullian ang gumamit ng kauna-unahang terminology Trinitas. Ginamit niya yung word na Trinitas. Wala pa yung word na Trinity ha. Trinitas muna. In the word Latin, Trinitas. Alright. Ang ibig sabihin ng Trinitas ay three. Kaya nga Trinitas. Three persons in one God. Yun po ang ibig sabihin ng Trinitas. Isinalin ang word Trinitas from Latin to English. English version ng Trinitas is Trinity. Ibig sabihin ng Trinity ay may pagkakahawig sa word na Trinitas, three, na ang ibig sabihin ng Trinity ay triunity. Tatlong nagkakaisa. Kaya tri, tapos unity, kaya Trinity. So yun po ang ikahulugan yan. At totoo naman na ito'y sinusuportahan ng Biblia. Alright. Ngayon, itong si Tertullian, ipinangaral niya yung word na Trinity, tumutukoy sa tatlong persona, sa Father, the Son, the Holy Spirit. Alright. Nung pinangangaral niya na ngayon ng Trinitas o Trinity, lumitaw ngayon si Arius. Ito, history ito. Si Arius. Si Arius ay against sa aral na Trinity. Unang-una,
ang kanyang against, number one is, there is no word Trinity in the Bible. Correct. Tama naman eh. Second, Arius did not believe there are three persons in one God. No. There is only one person, the Father. And there is only one God, the Father only. No more. Hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Alright. So naglaban ng dalawa, Tertullian belief, the Trinity, versus the Arian oneness. Alright. Nagpatawag si Constantine ng isang malaking malawakang meeting na ang tawag ni Constantine sa different kinds of religion, mga Protestant church, ang tawag niya ay Catholic. Ang tawag niya sa mga ministers ay bishop. So napagkamalan ngayon ng iba na yung salitang Trinity o yung aral na Trinity ay galing sa Roman Catholic Church. No. During the time of Constantine, ang Roman Catholic Church ay walang aral na Trinity. Bakit? Hindi pa nila alam yun eh. So, nagtawag si Constantine nung 610 AD, nagkaroon ng malaking meeting sa tinatawag na sa Nicaea meeting. Nagkaroon sila sa Nicaea, doon sa Rome. Tinipon lahat ang tao. Nagkaroon sila ng pag-aaral between the belief of Tertullian, the Trinity belief, and the Arian, si Arius. Nagkaroon ng pagtatalo. In a short story, mas marami ang pumanig sa paniniwala ni Tertullian na patunayan ni Tertullian na yung the doctrine of Trinity is true doctrine. Totoong aral ito. The Trinity means triunity, tatlong nagkakaisa, napatunayan po. Ngayon, anong nangyari? Napatibay ngayon, yung word Trinity, ito po ay inaccept ng maraming Christianity, including the Seventh-day Adventist Church. Alright. Sa another part ni Arius, meron ding ilang tumanggap ng aral na yan. Ang tawag po sa aral ni Arius, Sister Joy, ang tawag po rito ay Arianism doctrine. Yang Arianism doctrine ay doktrina na pinakakalat ng mga Jewish na hindi naniniwala kay Kristo. Arianism sila. Second, ang naniniwala na si Kristo'y hindi Diyos, kundi ang God the Father only, yan po'y pinangahawakan doktrina ng Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Isa sa malaking church dito po sa Pilipinas. And some other religion na hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, ang tawag po sa doctrine niyan ay Arianism mula sa doktrina ni Arius. Yan. Yan po ang history niyan, mga kapatid. Yan po ang pinagmulan niyan. Alright. Tayo pong mga Seventh-day Adventists, ano pa ang stand natin tungkol sa Trinity? Alright, babasahin pa ho natin, Matibay po ang ating pinanghahawakan. Tingnan ninyo. Meron ba talagang pinanghahawakan tayo na matibay na merong aral ang Trinity sa Bible, supported by the Bible? Yes. Now, let us look John chapter 14, verse 16 and 17. Tignan po natin ito. Verse 16 and chapter 14 ng John. Ganito pagkakasabi. Basahin po natin. Teka, ayaw Ayaw din. Sandali lang po. Ay, Diyos ko. Ayan, sandali lang po. Bubuksan natin. Wala yung aking, sandali lang po, sandali lang. Buksan natin yung verse view. Ayan. Tignan pa natin ang isang text from the Bible na yung aral nating the Trinity ay supported by the Bible. Alright. Ito na. Lumabas na ang aking verse view. Ayan. Alright. Tignan natin. Ayan na. Buksan natin ang John
sa chapter 14, verse 16 and 17. Naku, tignan natin to. Maganda ito. Chapter 14, verse 16. Ayan na. Ayan, ito sabi. The first person, Jesus Christ, at ako'y dadalangin sa Ama. Second person ay the Father. The first person is the one who pray. Yung nananalangin, si Kristo. At ako'y dadalangin sa Ama. Ayan na, dalawa na sila. At kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Another parakletos. Alos parakletos sa Greek. Pag sinabing alos means another. Parakletos means comforter, mang-aaliw. Kaya ibang mga aliw. Sister Langging, pag sinabing iba, ibang mga aliw, ibig sabihin nito, hindi siya si Kristo, hindi rin siya yung the Father, kundi another person. Ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Now, ito na. Sino yan? Sino yung another na mga aliw? Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Ayan. That is another person. The Spirit of Truth. Na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Kita ninyo. Di tatlo sila. Ako'y dadalangin, first person. Sa Ama, second person. At bibigyan niya kayo ng ibang mga aliw. The third person. Yung third person, the comforter. And that is the Spirit of Truth. And that is the Holy Spirit. So, maliwanag po, mga kapatid, mga kaibigan, na-establish na po natin. Before I end, ito na. Itong tatlong ito na mahalagang punto Sister Aida. Itong tatlong ito, from the beginning, wala pang tao sa lupa, hindi pa nabubuo ang mundo, existibo na yung tatlo. Nag-e-exist na sila. Pakinggan ninyo paano itinuro ng Bible na matibay yung ating stand, matibay ang ating doktrina about Trinity, na ang tatlong ito ay nag-e-exist before the creation. Tignan ninyo. Ayan. Puntahan natin. Genesis chapter 1, verse 1. Tignan ho ninyo. Ito na. Sabi ganito. Ayan. Nang pasimula, medyo malalim na pag-aaral ng konti, bababawan lang natin to, no? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Now, take note. Ilang Diyos ang nababasa nyo? Sister Langging, Brother Rick. Singular, di ba? Diyos. Hindi gumamit ang plural, Dioses. Hindi gumamit ng gods. They use the word, singular word, God. Sa original translation nito, mga kapatid, sapagkat ang Old Testament book ay nasulat from Hebrew, not in Greek, not in English. Nasulat po ito sa Hebrew. Yung word na God sa Hebrew, ang tawag dyan ay Elohim. Elohim. The word Elohim translated in English, God. Isinalin sa Tagalog na Diyos. Alright. Kung babalikan natin yung original na Elohim from Hebrew means God, ito po ay plural. Singular in word but plural in meaning. Siya ay singular, pang-isahang katawagan lamang, ngunit siya po ay binubuo ng higit sa isang persona. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo. Tignan natin. Dito po sa verse 2. Ayan na. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu, may umiiral na,
At ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. There is God. In the beginning, God created the heavens and the earth. And there is the Spirit of God. May God, merong Spirit of God. E di dalawa na. Ano ginagawa? Sino tong Spirit of God? Ito rin ba yung Ama? Hindi po. Sino tong Spirit of God na tinatawag na suma sa ibabaw ng tubig? Ano ginagawa niya sa ibabaw ng tubig? Nagsiswimming? Baka naliligo dahil tubig suma sa ibabaw siya ng tubig. Itong Spirit of God na suma sa ibabaw po ng tubig, meron po siyang bahagi, meron siyang part sa creation, kaya nandoon siya sa ibabaw ng tubig. Why? Dahil yung ating earth na tinatahanan, in the beginning, ito po'y binabalot ng tubig, nakalubog tayo sa tubig. Walang tuyong lupa rito. Puro tubig ito. Kaya tinawag na kalaliman. Alright. So ang ginawa ng Panginoon, nung inayos niya sa pasimula, isinugo ng Diyos Ama yung kanyang espiritu na tinatawag na Spirit of God. Alright. Ano ang part ng Holy Spirit sa creation from the beginning? Tignan natin. Mula po sa aklat, tignan natin sa aklat po ng mga awit, Psalms. Sa aklat ng mga awit, chapter 104, verse 30. Tignan natin to. Naku, maganda ito eh. Tignan natin sa Psalms 104, chapter 104, verse 30, ganito sinasabi. Ayan. Ito pala, kaya pala ang Spirit of God sumasa ibabaw ng tubig. Ganito pala ginagawa ng Holy Spirit. Iyong sinusugo ang iyong espiritu. Ito na yung Spirit of God. Sinugo niya pala yun eh. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang. Now take note. The Spirit of God is creator. Manlala lang. Pero mo, sinugo ng Diyos yung kanyang espiritu na tinatawag na Spirit of God. Nung sinugo niya yung kanyang espiritu, lumala lang at sila'y nangalala lang. At iyong binabago ang balat ng lupa. Ayun. Kaya pala sumasa ibabaw ang Holy Spirit from the beginning ng creation, kaya naroon, sinugo siya ng Ama. Nang sinugo siya ng Ama ngayon, ang trabaho niya ay baguhin ang lupa. Kaya nang sabihin ng Ama, mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Sino ang kumikilos doon? The Holy Spirit. Dilala lang, inaayos niya, pinaghiwalay niya. Yung tubig sa kapwa tubig at lumutang ang kalupaan na tinawag ng Diyos na katuyuan. At tinawag niya naman ang tubig na karagatan. So nakita po natin So nandun na ang Holy Spirit from the beginning of creation. Ibig sabihin, before the creation, the Spirit of God ay already existed. Andun na. Existibo na siya. Gumagalaw na siya. Alright, tignan naman natin si Jesus Christ. Saan part natin makikita si Jesus Christ from the beginning? Ito stand ng Seventh-day Adventist. Biblical pa rin tayo. Punta tayo sa Genesis chapter 1, verse 26. Ayan, tignan natin. Andito ngayon si Jesus Christ. Even the Holy Spirit kasama rin dito. Tatlo sila. Pakinggan natin. At sinabi ng Diyos, o Elohim na naman, plural na naman yung Diyos dito. Ibig sabihin, more than one person, Elohim ang ginamit. At sinabi ng Elohim o sinabi ng Diyos, lalangin natin. Take note. The word natin, as in English, may kasama siya. At yung kasama ng Diyos na nagyayayang lumalang, ang kausap niya ay creator din. May kakayanan din lumalang, katulad nung nagsasalitang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos,
lalangin natin ang tao sa ating larawan. Nakuha niyo yung point? Ang kausap ng Diyos ay may kapangyarihan din lumalang. Niyayaya niyang lumalang. Lalangin natin. Kaya yung kanatin na kausap ng Ama ay may kapangyarihan lumalang. Pangalawa, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Tignan ninyo, Sister Langging. Kalarawan din ng Diyos, yung kausap niyang lalalang din. Kita nyo? Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ito pa, at ayon sa ating wangis. Sa makatuwid, yung kausap ng Diyos dito na nagyayayang lumalang, yung niyayaya niyang lumalang ay creator din. Lalangin natin. Pangalawa, kalarawan din nung Diyos na nagyayayang lumalang. Pangatlo, kawangis niya pa. Kalarawan na, kawangis niya pa rin. Yung kausap niyang lalalang din ng tao. Ngayon, ang tanong, sino ito ngayon, nakausap ngayon ng Diyos, nakalarawan niya at kawangis niya pa? Tingnan natin ang stand ng Seventh-day Adventist biblically. Dito po sa Hebrew, chapter 1, verses 1 to 3, ay ito po ang kalarawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Ito sabi, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon, ayun, from the creation, nandun nagsasalita na siya. Sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito, tignan ho ninyo ito. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, sino yan? Si Kristo, na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Ito na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Take note. Through Jesus Christ, the Son of God, ginawa niya ang sanlibutan. Sa makatuwid, si Jesus Christ, creator. O ano pa? Verse 3, ito na. Palibasay siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian. Sino? Si Kristo, sinag ng kaluwalhatian ng Ama. At tunay, ito na, at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sino kalarawan ngayon nung Diyos na siyang tinawag na Ama ni Kristo? Ang kalarawan pala ng Diyos Ama ay yung kanyang anak na si Kristo. Natural anak eh. O di ba pag may anak tayo, uy, kamukha naman ni Ray yung anak niya. Siyempre, alam ka naman maging kamukha ni barangay captain yan. Di ba? So ganun tayo, di ba? Kung si Kristo yung anak ng Diyos, di kalarawan niya yung Diyos. Kaya yung kausap ni Kristo, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, di yung anak niyang kalarawan niya. Yun ang paliwanag ng Biblia. Ito ang tinitindigan ngayon ng Seventh-day Adventist Church. Matibay na talagang merong tatlong magkakasama na pareho sa kapangyarihan, parehong lumalalang, kaya ang tawag sa kanila ay isang tawag lang. Ang tawag po sa kanila ay Diyos. Kaya merong iisang Diyos sa tatlong persona. Or merong tatlong persona sa iisang katawagan Diyos. There are three persons in one God. Alright. So sa part 2, sa susunod, sa Friday, pag-aaralan natin, talagang Diyos nga ba ang Holy Spirit? Talagang Diyos ba ang Panginoong Jesucristo? Paano natin ipaliliwanag na si Kristo at ang Espiritu Santo ay talagang ang kalagayan nila ay katulad ng kalagayan din ng Diyos Ama? Alright? So, paano sila tinawag na Diyos? Paano sila naging Diyos? Paano dapat natin silang tanggapin bilang Diyos na manlalalang? So, yun po ang susunod na ating pag-aaralan sa darating pong Biyernes. So, pinag-aralan mula natin ngayon ang divinity o yung tatlong persona na talagang sila'y umiiral
at yung aral nating Trinity, mga kapatid, ay tunay na sinusuportahan po ng Biblia. And then lastly, mga kapatid, yung doktrina natin Trinity ay iba sa Trinity na pinaniniwalaan ng Roman Catholic Church. Mamaya ipaliliwanag ko sa iyo kung ano pagkakaiba ng belief ng Roman Catholic Church regarding sa aral na Trinity. Magkaiba po tayo. Pero sa pangalan, sa katawagan, iisa lang. Magkapareho tayo, Trinity sila, tawag nila Trinity, tawag din natin Trinity. Pero sa explanation, magkahiwalay po tayo. Malaki po ang gap ng paniniwala ng Roman Catholic Church and the Seventh-day Adventists regarding sa Trinity. So, yun po ang ating pinag-aralan ngayong tanghali. Thank you. Amen. Amen. Napakaganda po, Brother Ray. Napakalinaw, napakaganda. Amen. And pansamantala, tayo po muna ay dadako muna po tayo sa ating palagi ang picture taking bago tayo mag-proceed sa ating question and answer. And pahiram po muna uli ng inyong mga magagandang smile. Ayan. Batiin ko lang si Sister Gani Rose. Sister Gani Rose, good afternoon. Ayan. Okay. Yan, one. Si Auntie Amy, walang camera. Okay, sige. And Sister MJ, salamatin. Sister Hilda, okay lang po, wala kayong camera. Para makita yung magagandang, beautiful. Maganda na, beautiful pa. Okay, 1, 2, and 3. Ayan, ulit. 1, 2, and 3. Ayan, binabati ko yung kaibigan mo, Sister Hilda. Good morning. 1, 2, and 3. Ayan. Thank you. Sandali lang po Sa likod, meron pa po. Hindi ko pa po na-picturean yung iba. Wait lang Smile, Nay, Lotte. Smile. Ayan, sobrang thank you. Thank you. Ayan, okay. Tayo na po ay babalik na po sa ating napakagandang pag-aaral. Sino pong gustong follow-up question? Sige po, Brother Rick. Ano pong inyong masasabi? Nakamute po kayo, Brother Rick. Okay. Yan. Maraming salamat mga kapatid. Mayroon na po ko idadagdag. Hindi po magtatanong. Magdadagdag na po dun tungkol sa tatlong persona. Pakibuksan, Brother Rick, pakibuksan mga Isaiah 48:12-16. Titingnan natin kung sino yung nagsasalita rito. Isaiah 48:12 hanggang 16. Ganito ang pagkakasabi. Babasahin po natin. Isaiah. Okay? Sabi rito, inyong dinggin ako o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una at ako rin ang huli. Patuloy. So, ang Diyos na nagsasalita rito. Ngayon, sino yung Diyos na ito? Sa 13, o aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. 14, kayo'y magpipisan kayong lahat at inyong dinggin. Sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Siyang iniibig ng Panginoon ay kanyang tutuparin ang kanyang kaligayahan sa Babylonia at bubuhatin niya ang kanyang kamay sa mga Kaldeo. 15. Ako ngayon nagsalita, oo, aking tinawag siya, aking dinala siya, at kanyang pagiginawahin ang kanyang lakad. 16. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim.
Ang Diyos ang nagsasalita niya. Pero sino yung Diyos na ito? Ang nagsasalita. Mula ng panahon nangyayari ito, nandoon nga ako. At ngayon, tinugo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu. So, ibig sabihin, sa Isaiah na yun, mayroong binabanggit na tatlong persona. Ang anak, ang Diyos, ang Panginoon Diyos at ang Espiritu. Maliwanag po, yung tatlong person na yun ay hindi nagkakahiwa-hiwalay. Mula pa noon hanggang sa kapanahunan, ngayon, hanggang sa darating sa pangyayari. Amen. Yun lang po ang Amen. Amen. Napakaganda po nun, Brother Rick. Marami pong salamat. At meron na pong question agad, Brother Ray, mula po kay Sister Maricel, MC. Ayan. Kuya Ray, sa langit, makita ba natin ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo? Ang tatlo. Brother Ray, bigay ko na po sa inyo. Nakamute po kayo. Opo, yan po pinangako, Sister MC, sa mga magtatagumpay. Sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, nangako po siya. Ang sabi niya, makikita po natin ang Diyos. Pakinggan po natin sa isang talata po ng aklat ni Mateo. Ganito po pinangako ng ating Panginoon sa mga magtatagumpay at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pinangakuan nila na makikita nila ang Diyos. Sa Kapitulo 5 na ang bersikulo po ay 8, basahin po natin lahat mga kapatid. Ano po sabi, Sister Langging? Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayun, gusto ho natin makita ang Diyos. Ang sabi, linisin natin. Mapapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So yun po ang pangako ng Panginoon, makikita po natin siya. Amen. Sa napakagandang katanungan and napakagandang kasagutan. Amen. Sino pong gustong magtaas ng kamay? Good morning, Sis Langking and Kuya. Okay. Good Sa lahat morning, po. sister. Okay po. Good morning po. Kuya, gusto ko lang tanungin yung nasambit niyo po. Ano po yung pinagkakaiba nung sa pagkapaniwala po about sa yung Holy Trinity sa Katoliko po sa atin po? Ang pagkakaiba po sa Roman Catholic Church ng Trinity, naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo kasama doon sa Trinity, the second person ng divinity. Ang paniniwala nila, si Kristo na parito ay Diyos, no? Kahit nakatawan tao siya, at nung mamatay si Kristo sa krus, namatay din ang pagka-Diyos ni Kristo. Yun ang kanilang paniniwala sa Roman Catholic Church, namatay ang Diyos. Kaya kung kayo po ay makikinig ng tinatawag na the seven last word, word ba yun? Ng sa mahal na araw, ano ba tawag doon? Yun, the seven last words, sinisigaw ng pare, patay na ang Diyos, patay na ang Diyos. Yun po ang pagkakaiba ng Seventh-day Adventist sa Roman Catholic Church. Hindi po tayo naniniwala nang mamatay si Kristo, namatay din ang kanyang pagka-Diyos. No, ang namatay lamang kay Kristo ay yung kanyang pagkakatawan tao. Yun ang hinandog niya, hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung pagkakatawan tao niyang pisikal, yun ang inihandog niya sa kamatayan na meron dugo para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Pakinggan po natin sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18, ay ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Sa 3:18, na pinatunayan po ni Pedro sapagkat saksi siya, ang sabi niya ay ganito, saksi siya sa pagkamatay ni Kristo. Ang sabi ni Pedro, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ayan, no? Actually, yung salitang sa Espiritu, pinalitan po yan. The original word, ang pagkakasabi dyan,
Siyang pinatay sa laman, o sa physical siya pinatay, hindi yung pagka-Diyos niyang kasamang namatay. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay ng Espiritu. Hindi po siya nabuhay sa Espiritu, kundi binuhay siya ng Espiritu Santo. So yun po ang pagkakaiba ho natin. Ano? Amen. Thank you, Sister Hilda. Amen. Kuya, konting Yes. ano lang po, out of the topic po siguro yung tanong ko po noon. Yun po, ano po ba ibig sabihin ng yung Urim po, kasi nabasa ko po sa Old Testament pero hindi ko po siya, sa Isaiah po yata yun, or sa, di ko po maalala, kuya. Konting ano lang po, kung ano po yun. Kasi Oo. sa ano, kuya, mayroon silang librosis laging, no? Sa LDS, Oo. Latter-day yung Mormon. Okay. Meron kasi libro sila na Urim and Thummim. Di po ba? Sige po, maraming salamat. Oo. Hahanapin ko muna ron sa ano, no? Tignan ko muna, no? Dito sa Isaias, ano, Sige po. hahanapin ko muna. At babanggitin ko sa iyo, no? Hahanapin ko muna, sasagutin ko yan later, no? Later. Hanapin ko muna, Sister, ano, no? Sige lang po, salamat po. Sister, you're welcome, Sister Hilda. Thank you so much. Oh, Brother Ray. Opo, Brother Lorenzo. May tatanong lang ako, Brad. Kasi ito narinig ko lang din sa iba. Yung sinabi niyo nga kanina na iba ang Trinity ng Catholic sa Trinity na ginagamit natin, na paniniwala natin. Dahil nga raw sa paniniwala nila na ang Panginoong Kristo nung mamatay, pati yung pagka-Diyos ay nawala. At ito ay panilitan ng papasino. Opo. Ngayon, ang sabi nila, ang Trinity, ang tinatawagan nila na hindi alam ng karamihang Katoliko, ang Trinity raw ay yung Father is the devil, the Son is the Pope, and the Spirit is the Spiritism. Gaano po katotoo yung paniniwalang ganun? Wala pong katotohanan po yan, ano, na the Father is the devil, ano. At yung ayon po sa kanila sa ano po sa Opo. yung hindi raw po nila alam yun, pero yun daw po ang talagang ano nun. Yun ang sabi nila, yung narinig ko. Ngayon, kaya nga po natanong ko sa inyo, gaano po katotoo yun? Yung ganung akala nila. Kung gaano katotoo po yung actually ngayon ko lang po narinig yan, ano. Pero pero narinig ko yan doon sa mga satanism. Dahil may nakausap na rin ako sa satanismo, yun ang kanilang pagpapaliwanag. Sa part po yan ng satanism group. Ewan ko lamang po sa Catholic Church, at alam naman natin ang doktrina ng Catholic Church ay galing po sa 99% is pagan belief, ano, yung kanilang seremonya. Ngayon ko lang narinig yan, well, i-confirm natin maigi yan, ano? The Father is the devil, and Jesus Christ is the Pope, and the Holy Spirit is Spiritism, ano? So, sa tingin natin ay titignan natin muna maigi yan, yung part na yan, Brother Lorenzo. Ngayon ko lang narinig na meron palang ganung paniniwala. Marami na po nagsabi niyan na sa akin Kaya sabi nila, iba yung kanilang Kaya nga, sa tutuusin, hindi naman nila na-feel talaga yung Holy Spirit. Totoo yan. Sabi nila. Totoo po yan. Pero actually, ang doctrine po ng Roman Catholic Church ay infiltrated talaga ng satanismo. Although masakit ito, no? Pero wala po tayong magagawa dahil ni-reveal na po sa atin ito ng Biblia na yung doktrinang tinanggap ng Vatican, ng Roman Catholic Church, ay galing talaga kay Satanas. Pakinggan po ninyo ang paliwanag ng interpretation po sa prophecy sa Book of Revelation chapter 13 verse 4. May binabanggit ng ganito si Juan. Sa chapter 13 verse 4, ito yung tinatawag ngayon na manifestation ni Satan sa loob ng simbahang Roman Catholic Church. Ang sabi ganito, at sila'y nagsisamba sa dragon. Yung taong bayan daw sumamba sa dragon. Bakit? Sapagkat ibinigay ng dragon o binigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop, the Antichrist, the Vatican. At nagsisamba sa hayop, sa Vatican, na nagsasabi,
sino ang kagaya ng hayop na batikan at sinong makakabaka sa kanya. So nakita po natin ang transformation. Yung dragon, nagbigay ng kapangyarihan sa hayop, sa Antichrist. Yung hayop, nireceive niya yung kapamahalaan na galing sa dragon na binigay sa kanya. Kaya nang tinanggap ito ng hayop, sumamba ang taong bayan doon sa hayop at sa dragon. At pagkatapos naging makapangyarihang relihiyon, itong hayop na ito na siyang kumakatawan sa sistemang patakaran ng Vatican na pinamumunuan naman ng Papa. Kaya ang doktrina po ng Roman Catholic Church ay galing kay Satanas. Sila po ang kasangkapan ng kaaway ng Diyos. Excuse me lang po. Ano po? Brother. Ang Katoliko po ako dati, excuse me lang po, kasi po ganito po yan. Wala naman po kasi nag-explain na ganito galing ang Roman Catholic. Ang nanay at tatay ko po, naniniwala po sila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At si Jesus na nakapako sa cross. And then, ang mula nung bata ako, naririnig ko kasi kay Virgin Mary. Yun lang, mali ang pagkakaano nila kasi kapag nananalangin po sila na sabi ko kasi iba na po yung spirit ko ngayon. Kasi nananalangin sila through Virgin Mary. Naniniwala sila kay Jesus Christ, pero hindi nila po alam na yan nga po, yung papa ko ay nagpasakop sa Satanas. So, may kaparusahan ba doon sa mga taong alam nila, ang sinasamba nila ay totoong Diyos, pero hindi ko wala. Brother Ray. Nakamute pa, Kasi Brother po, Ray. totohanan po eh. Kasi yung mga kinagisa nila, mga magulang nila, mga matanda, ito po yung Diyos, ganito, ganyan. Opo. Kung siguro, may elder na mag-i-explain na galing sa ating pananampalataya ay magpapaliwanag, baka mabuksan po yung kanilang kaisipan. Opo, ganito po yan, Sister NK. Ang Roman Catholic Church members, yung mga miyembro po, ang pinag-uusapan po naman natin dito, wala po talaga silang alam sa inner, yung pinakaloob na doktrina po ng Roman Catholic Church. Tayo po ay nahugot yung kuryente, Tayo po ay naging member din ng Roman Catholic Church. As followers lang, mga tagasunod tayo, hindi na po natin inaalam kung ano talaga yung mga itinuro sa atin ng mga Kastila dito sa atin, naggaling din sa Vatican. Ang totoo po niyan, yung mga aral na pinatatanggap sa atin ng Vatican o ng Roman Catholic Church, hindi natin alam na yan pala ay galing sa pagano paniniwala. At tayo'y sumusunod sapagkat sa kabila ng pagiging paganism doctrine ng Roman Catholic Church, ang kanilang pinagpo-front o kanilang pinakikilala ay ang pangalan ng Diyos at ni Kristo. Pinakikilala nila na merong Ama. Totoo namang may Ama na nasa langit. Totoo namang merong Jesus Christ. Totoo namang merong Holy Spirit. But actually, pagdating sa tinatawag na actual worship ay iba na ho. Pinasasamba na tayo kay Virgin Mary. Pinagdadasal tayo kay Virgin Mary. Pinagrurosaryo tayo. Pinagpuprosesyon tayo. Pinasasamba tayo kung kani-kanino mga santos. Ika nga ligaw po tayo. Kaya yung doktrina po ng Roman Catholic Church, kung pag-aaralan po ninyo maigi, yan po'y galing sa paniniwalang Babylonia. Galing po yan sa paniniwalang Babylonia. Kaya nga yan dala ng doktrina po ng Roman Catholic Church sa paningin po ng Diyos, yan po'y panunuya sa Diyos, tinawag na pamumusong sapagkat ang tao pinagdadasal sa mga santo at hindi po sa Diyos. Amen. Basahin ko lang po to, Brother Ray. Parang ito, kung ito po ba yung katanungan din ni MK, yung kung ibang relihiyon naniniwala sa Diyos Ama at ang tingin nila sa Diyos Anak ay mensahero po, may kahatulan ba sa kanila? Brother Ray, nakamute. Sorry. Kung ang ibang relihiyon naniniwala sa Diyos Ama at ang tingin nila sa Diyos Anak ay mensahero po, may Opo, mapanganib po yan. Kasi po, yung Ama,
kung naniniwala ka sa Diyos Ama, dapat kang maniwala doon sa kanyang anak. Kasi yung Ama, meron pong pagpapakilala ang Ama tungkol sa kanyang anak. Alam niyo ba kung ano pakilala ng Ama sa kanyang anak? Na dapat nating tanggapin. Pag hindi niyo tinanggap, ay hahatulan tayo ng Diyos sa kapahamakan. Bakit? Ayaw nating tanggapin yung buong katotohanan nasa anak niya eh. Kaya kung tinatanggap natin si Kristo, tatanggapin natin siya ng buong katotohanan. Pakinggan po ninyo kung paano pinakilala ng Diyos Ama ang tungkol sa kanyang anak na dapat nating tanggaping buo. Pakinggan po natin sa Hebreo Kapitulo 1 na ang bersikulo naman ay 5. Ito po sinasabi po ng Biblia. Sa Kapitulo 1, bersikulo 5, itutuloy po natin hanggang 8. Ang sabi ganito, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. E di nagsasalita yung Ama para sa kanyang anak. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Pinanganak siyang muli. Bakit? Nagkatawan tao eh. Kaya ipinanganak siyang muli at ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Yun. Ano pakilala ng ama sa kanyang anak? Ito sabi, muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tingnan ninyo, yung mga anghel ng Diyos, pinasasamba ng ama sa kanyang anak. Ang tanong ano dahilan kung bakit kailangan sambahin ng mga anghel ang kanyang anak? Versikulo 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, nagsasabi rito yung ama, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Maliwanag. Kaya pala inuutusan ng ama ang mga anghel na sambahin ng kanyang anak sapagkat ang kalagayan ng kanyang anak ay Diyos. Kaya sabi ng ama, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. May luklukan si Kristo sa langit eh. At yung pagka-Diyos ni Kristo, magpakailanman. Basahin natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Alright. Ito tanong. Kung inuutusan at inutusan ng ama ang mga anghel ay sumamba sa kanyang anak na ang kalagayan ay Diyos. Ang tanong, yung bang mga tao sa lupa dapat bang sumamba rin sa kanyang anak? Bilang Diyos? Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Pilipos, ganito sabi. Sa aklat ng Pilipos Kapitulo 2 na ang bersikulo po ay 5, ganito sinasabi. 2:5 ng Pilipos. Ito sabi. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Magkaroon daw tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ayan. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, nasaan yung, ibig sabihin Diyos si Kristo, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kapantay pala siya ng Diyos eh. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ito na. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ito na. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasalangit. O yung mga anghel, inutusan, di ba? At sinasabi niya sa mga anghel, sambahin ka ng mga anghel. Kaya nga, luluhod sila. At ang mga nasa ibabaw ng lupa, tayo yun. Luluhod tayo. Bakit? Diyos si Kristo eh. At ang nasa ilalim ng lupa, sino yung nasa ilalim ng lupa, luluhod din sa anak ng Diyos. Yan po yung mga taong namatay. Sa pagkabuhay na mag-uli, luluhod sila sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, pinasasamba tayo sapagkat Diyos. Kung ayokong tanggapin
Oh, ano magiging kalagayan ko? Ayokong tanggapin Diyos si Kristo. Minsahero lang yan, gaya ng mga Muslim. Minsahero lang daw yan. Propeta lang daw ng Diyos, pero hindi namin tinatanggap na Diyos. Yung mga iglesia ni Kristo, Hindi rin. nilalait nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Saka nakakita naman Diyos na tinuli. Saka nakakita naman Diyos na nauhaw. Saka nakakita ng Diyos na nagutom, natutulog, napapagod, namamatay, may dugo. Hindi nila naintindihan yung sinasabi nila eh. Yung ganon mga paniniwala, yan po'y nasa ilalim ng paniniwala ng Arianism. At yung mga nasa ilalim ng paniniwalang Arianism, hahatulan ho ng Diyos yan sa hindi nila pagtanggap sa tunay na kalagayan ng kanyang anak na Diyos. Pakinggan po natin sa 1:7 ng unang Timoteo. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Sa 1:7 may binabanggit ng ganito. Teka muna ho, tignan natin sa tandang-tanda ko yan eh. Teka, tignan ko na sandali. Yung hindi po tatanggap ng pagka-Diyos po ni Kristo sa Tesalonica yata yan. Teka, sandali. Ang hindi tumanggap po sa pagka-Diyos ni Kristo ay, ito tama, sa ikalawang Tesalonica pala lumampas ako. 1:8. Pakinggan po natin ito. Ang sabi ni Pablo ganito, na maghihiganti. Tignan ninyo, magre-revenge ang Diyos ha. May paghihiganti. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung hindi natin kilalanin si Kristo ay Diyos, paghihigantihan tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat nakasulat sa ebanghelyo ni Kristo eh. Ang ebanghelyo ni Kristo nagpapahayag, si Kristo ay Diyos na dapat tanggapin ng lahat ng mananampalataya. Amen. Amen po. Napakaganda po ng pagpapaliwanag, Brother Ray. Amen. And, Sandali na lang sis. sige po. Itatanong lang din. Opo, Sige po. opo, Brother Lorenzo. Yung paniniwala ng Arianism talaga na nag-iisa lang ang Diyos nila. Hindi sila naniniwala sa Panginoong Kristo. Sa makatuwid, Brother Ray, kahit na sila ay nagpe-pray, na pinipilit nila na sila ay magbago, hindi nila magagawang magbago. Dahil wala ang Holy Spirit. Tama po ba yung ganon? Opo, Brother Lorenzo, tama. Kahit sila po'y manalangin ng manalangin, hindi naman nila pinakikinggan yung aral ng Diyos Ama para sa kanyang anak. Wala rin pong kabuluhan yun. Naririnig sila ng Diyos. Naririnig sila pero hindi sila pinapansin. Pero yung pong mga panalangin nila, Brad, nagkakaroon din ng kasagutan. Paano ho magkakaroon ng kasagutan na mula po sa Diyos? Ayaw naman nilang tanggapin yung ebanghelyo ni Kristo. So, ang sabi nga ng Panginoon ay ganito, pakinggan po natin. May kabuluhan ba? Pinakikinggan ba? Sinasagot ba ng Diyos yung kanilang mga panalangin? Na hindi naman nila tinatanggap yung talagang totoong aral para sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Kapitulo 15, versikulo 7 po ng aklat ng Mateo, Brother Lorenzo, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Kayong mga mapag-imbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. O ayan, Brother Lorenzo, nagdadasal din sila, di ba? Ginagalang nila yung ang Diyos eh. Dapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. O bakit? Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ano utos ng tao? Arianism. Huwag yung tanggapin Diyos si Kristo. Ano sabi ng Diyos? Walang kabuluhan na yung ginagawa ninyo. Bakit? Ang nasusunod sa inyo, utos ng tao, hindi na utos ng Diyos eh. Kaya ang bilin po sa atin ng Ama, para magkaroon ng kabuluhan ng ating pagsamba at yung paggalang natin ay magkaroon ng kabuluhan, dapat pakinggan natin yung aral na itinuro ng Ama tungkol sa kanyang anak. Pakinggan po ninyo ang aral po ng Ama
tungkol sa kanyang anak na dapat nating tanggapin. Dito po sa 17:5 po ng Mateo, ganito po ang pagkakasabi ng ama tungkol sa kanyang anak. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumimlim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ayun, yun ang utos ng ama. Pakinggan daw natin yung kanyang anak. Ano ba yung pakinggan ko sa anak niya na kay Kristo? Ano ba sabi ni Kristo? Pakinggan po ninyo, ang patotoo ni Kristo na kanyang itinuro sa atin na dapat naman nating pakinggan ayon sa kanyang ama. Dito po sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 30, ganito ang aral ni Kristo tungkol sa kanya at sa kanyang ama. Sabi ni Kristo, ako at ang ama ay iisa. Ayun. Dapat pakinggan natin yan, paniwalaan natin yan. Ano ho? So, ano pa sabi? Ano ibig sabihin ni Kristo na I and my Father are one? Ang sabi ganito, verse 31, tingnan natin 31. At nagsitampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Dan ninyo, babatuhin si Kristo nung sabihin niya, I and my Father are one. Verse 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Ito na, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ayun. Kaya maliwanag, Brother Lorenzo, nang sabihin ni Kristo, I and my Father are one, ibig pala sabihin ni Kristo, kung kinikilala nyo, tinatanggap ninyo na ang Ama ay Diyos, dapat nyo kung tanggapin na ako at saka yung Ama ay iisa sa kalagayan Diyos. Kaya nagalit yung mga Hudyo, babatuhin si Kristo. So yun po. Amen. Amen. Salamat po. You're welcome po, Brother Lorenzo. Amen. Salamat, Brother Lorenzo. And napakaganda po na ating pag-aaral ngayon. Ang kaso lang po, ang bilis ng oras, Brother Ray. Pinakalas na po yata itong basahin ko lang po itong nasa chat. Mula kay Sister MK na sinasabi, sa mga Muslim po na si Jesus is messenger, taga-pamagitan na mailapit ang mga panalangin po natin. Kung kaya sa panghuling prayer din po in Jesus' name. Ganun din pala sa Muslim, Brother Ray. Ang pinakahuli in Jesus' name. Alam po Kahit ninyo, na messenger lang sa paningin nila. ay wala pong kaligtasan sa Islam religion eh. Alam nyo kung susundan ninyo yung live broadcast ko every Sunday at saka noong nakaraang Monday, kung pag-aaralan nyo po yung aral po ng Islam religion tungkol po sa tungkol sa kanilang paniniwala. Unang-una, nire-reject nila ang pagkamatay ni Kristo. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo'y namatay. Alang-alang sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Wala sila nun, Brother Lorenzo, Sister MK, ayaw lang paniwala. Pangalawa, ang tinatanggap nilang Diyos, hindi yung Diyos Ama, hindi rin si Kristo. Nire-reject nila yun, wala raw Diyos Ama. Wala daw anak yung Diyos. O kita nyo, rejection na kagad yun. At ito pa, si Allah po ay hindi tunay na Diyos. Si Allah po ay kumakatawan sa dalawa. Ayon sa Quran, si Allah po ay isang malaking bituin. Nasa Quran po yan. Ang tawag po doon ay Cyrus. The Cyrus sa Arabic, ibig sabihin ay the big star. And si Allah ay lumalarawan din sa moon god. Kaya tignan ninyo yung tuktok ng moske, Brother Lorenzo, Sister MK. Yung tuktok ng moske, Sister Lilibet, ay may makikita kayong crescent moon, yung half moon, di ba? Pagkatapos sa gitna may star. And that is Allah. Yun po, kumakatawan.
Pero ayaw nilang tanggapin yun. Tinatago po nila yung katotohanan. Alright, finally, kapag ang tao po, ang kanilang aral ay walang Kristong aral sa kanilang relihiyon, wala pong kaligtasan, hindi sila tinatahanan ng tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng unang Juan, sa Kapitulo 5 na ang bersikulo po ay 12. Ganito ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya ay ganito, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya sa Islam religion, there is no life. Amen. Amen po. Amen. po. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa oras na naman po. Bagamat maganda at napakainit ng ating talakayan, pwede po nating ituloy pa yan sa susunod po sa Friday po. May part 2 po tayo niyan. May part 2 po, kaya mga kapatid, i-ready lang natin yung mga question natin. And dahil po oras na naman, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong mga kapatid, sa inyong walang sawang pagbibigay ng oras at sa pakikinig, sa pag-stay. Thank you so much. I hope and pray na tayo pong lahat ay patuloy nag-iinit at nabibless sa ating mga bago at patuloy nating na natututunan. Sobrang blessed po. Maraming pong salamat, Brother Ray. At panghuling take away, Brother Ray, balik ko po sa inyo para sa huling pananalita. And dadako rin na po tayo sa prayer po, Brother Ray. Amen. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Tandaan po natin, anuman po ang itinuro na, anuman ang naging pundasyon ng ating pananampalataya, biblically, sinasang-ayunan po ng ating Panginoon ang ating aral, panghawakan po natin, basahin po natin ang Kapitulo 13, versikulo 14 po ng ikalawang Korinto. Ganito po ang turo po sa atin ng ating Panginoon. Panghawakan po natin to mga kapatid, sa Kapitulo 13 ng aklat po ng ikalawang Korinto na ang versikulo 14, ganito po ang ating kababasahan. Sandali lang po. Ayan, sa ilalim. Ito sabi, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos, yan ang Ama, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Kaya, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan o pakikisama ng Espiritu Santo, yung tatlong persona, ay sumaating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kapatid, yung aral na tatlong persona sa isang kalagayan Diyos, wag ho natin bibitawan sapagkat may pumapasok po sa loob natin ngayon yung tinatawag na Trinity. Na doktrina, wala ng Espiritu Santo, mapanganib pong doktrina yan, huwag kayong susunod doon. Thank you po, Brother Ray. Tayo po ay talagang totoong-totoo ng patapos na po tayo at iniwanan na po tayo ni Sister Langging. Thank you po, Brother Ray, at thank you po sa lahat ng mga nandito po sa ating meeting Zoom. And sa next Friday po, continue po ang ating pag-aaral at ihanda na lang po natin ang ating mga question. Thank you po sa mga participant at nag-enjoy po tayong lahat. God bless po. Brother Ray po, ang ating pong prayer request, nandyan na po yata sa chat room. Ano na lang po ang lahat po. Pasa ko yung kay Sister MK. Okay. Okay po, nandyan na po lahat. Okay, nabasa ko siya. Pagkatapos ay so far yun po ang aking nakita. Sige po, and then ang ating pong family. Bawat isa. Family Okay. po, ang ating pong mga ministry at ang ating pong mga health. Thank you po sa lahat. Brother Ray, please po. Okay, tayo po yung mananalangin mga kapatid. Tayo po yung mananalangin.
Ama naming Diyos, napapagpala po kayo sa lahat. Pinasasalamatan ka namin patuloy sa iyong kagandahang loob sa amin. Muli niyo kaming tinipon upang minsan pang pag-aralan namin ang iyong mahalagang mga salita, lalo na po, Panginoon, ang pagkilala namin sa inyo. Salamat po sa munting bahaging ito na aming nalaman, O Diyos. Alam naming kulang pa ang kaalaman namin ito. Sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu Santo'y dagdagan niyo po, Panginoon, upang lubusan ka naming makilala. Patuloy namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maluwalhati po namin kayo at kami po'y maging karapat-dapat. Salamat po ng marami sa inyo pong dakilang pag-ibig. Ganun pa man, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan bawat isa. Nadalangin po namin ang kahilingan ni Sister Entry. Sa po'y mayroon pong check-up, dalangin po namin. Natulungan ng mga Panginoon ng mga doktor na titingin sa kanya. Sana po'y maiwasan ang uri ng katawan. Papasalamat kami at patuloy namin dalangin sa Panginoon ng patuloy at mabilis na recovery. Kaya din si Auntie Amy, yung kalusugan ay dalangin po namin magpatuloy po sa kanyang kasigtahan. Dinadalangin din namin ang bawat pamilya ng aming kinakatawanan. Dinadalangin din namin ang mga ministeryo na aming ginagampanan, O Diyos, at ang mga kaluluwang ay kusang mailapit. Dalangin din namin ang aming mga kalusugan. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid na mayroon pong pinapasan sa mga balikat, sa tiraning, mga pagsubok, o anuman na kanilang karanasan sa kanila. Inunuhod po namin ang lahat ng ito. Kami magpagulong. Sa oras na ito, ipasamantalang mag-iwahiwalay po kami, O Diyos. Kami po mga gampanin kakaharapin pa. O dalanginan. Mag-iingat po ng iyong mga anghel. Ingatan kami at ang buhay na patuloy yung ibinibigay sa amin. Upang ang kalusugan at kalakasan, ibinadagdag mo sa amin sa araw. Ay paglingkod namin sa inyo, aming sambahan niyo, at din sa amin. Patawarin niyo po kami ang mga anuman ng aming pagkukulang. Ang lahat ng ito'y dalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po sa lahat. Thank you. Amen. Hello, Sister Geraldine. Mukhang late ka na po, ha?